What's up mga bro? Magandang araw sa inyong lahat. So nandito na naman tayo para ipagpatuloy natin yung ating naumpisahan na wiring diagram. So ito muna yung series natin ngayon mga bro. So napakarami yung nagre-request nito ng mga wiring diagram specific na motor. Nauna ko nang iblinag or nauna ko nang ginawa ng video yung mga handle switch wiring diagram para hindi ko na siya isama dito sa wiring diagram. At sa mga hindi pa nakapanood, mayroon na tayong wiring diagram ng TMX125 na AC CDI. Abangan nyo na lang yung mga naka-DC CDI. So ngayon naman mga bro, ang i-share ko sa inyo, ang ituturo ko sa inyo is yung wiring diagram ng XRM110 at saka Wave 100. Kasi yung XRM110 at Wave 100 ay halos magkaparehas. Hindi lang halos, talagang magkaparehas yung kanyang wiring diagram, wiring color coding at function ng bawat wires. So, sa ngayon mga bro, syempre una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron na naman tayong panibagong pagkakataon na binibigay para makagawa ng mga tutorial at mga video patungkol sa ating mga motor. At dahil dun sa mga nagre-request, wala na daw yung ating Bible verse. So, ngayon araw, bago natin umpisahan na isang napakalupit na Bible verse muna tayo mga bro. At ang Bible verse natin ngayon ay nakasulat sa Galatia 6:10. So, Galatia 6:10, ang sabi, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. So, ayan yung ating napakalupit na Bible verse. At syempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, kung ngayon pa lang kayo napadpad dito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated tuwing mag-upload tayo ng mga panibagong videos. Siyempre, para maikli lang yung ating video, umpisan agad natin yan. Para doon sa mga nagre-request, Honda XRM110 at Wave 100 wiring diagram. Ito na po yung para sa inyo. Abang-abangan nyo na lang yung mga ibang nagre-request na gaya ng Bizar Kimco, Supremo, Smash, naka-Shogun, naka-Krypton Z, Krypton R. So, napakarami yung nagre-request. Hindi ko naman pwedeng lahat pagsabay-sabayin kasi hahaba masyado yung video natin. Sabi ko nga sa inyo, nakagawa na tayo ng handle switch wiring diagram para sa Rusi, para sa Suzuki, Yamaha, Honda, at Kawasaki. Pwede nyong balikan yun mga bro. At syempre yung mga hindi pa nakapalo sa ating Facebook page, pwede nyo mga bro suportahan or pwede nyo i-follow yung ating Facebook kasi nag-upload din tayo doon ng mga wiring diagram. Kagaya nung sa TMX. Kasi nakagawa na tayo mga bro ng Honda TMX, no? Ito, yung ginagawa natin ay mga request ng ating mga solid na subscribers. No, syempre para maikli lang, ulit-ulit na naman tayo. Honda XRM 110 at Wave 100, halos magkaparehas yung kanyang wiring diagram. Syempre, meron tayong CDI. Ito yan, pagpasensyahan nyo na lang mga bro yung sulat natin kasi hindi siya ganun kagandahan. Pero nababasa naman siya. At merong kulay blue at kulay itim kasi yung ating whiteboard ay malapit nang maubos, no? Kaya meron tayong kulay blue na isinisingit dyan. Magpasensyahan nyo na mga bro, AC CDI, 5 wires or 5 pin. Regulator rectifier, meron tayong 4 pin, no? 4 pin na green, green socket. At meron tayong stator. Ayan, stator, 4 wires. Okay mga bro? At meron tayong ignition switch, 4 wires din, at meron tayong battery, 12 volts battery, ignition coil, at spark plug. So, hindi ko na isinama mga bro yung sa handle switch kasi meron na nga tayong tutorial nun sa handle switch. Umpisa na natin mga bro. Ulitin ko, yung XRM110 ay AC CDI, kaya 4 wires siya. Yung ignition switch yung mga bro, kapag ka 4 wires, automatic AC CDI yan. No? Pag sinabi naman na AC CDI, ang nagpapagana sa CDI, ang main supply niya ay nanggagaling sa stator, hindi siya galing ng battery. Yun naman ang kaibahan ng battery operated. Ang battery operated ng CDI, ang nagpapagana sa kanya is yung battery at yung kanyang regulator rectifier. Wala lang, kunting tips lang mga bro. Dito sa AC CDI, meron kayong makikitang black and white na kulay, kasi nga 5 wires siya. Black and white mga bro, papunta po yan ng ignition switch. So tandaan nyo mga bro, hindi lang kita dito. So, black and white ng ignition switch, black and white ng AC CDI, magkadugtong lang yan. Yan. Yan yung kill switch. Ang function ng black and white is yung kill switch, mga bro.
kapag ka yung black and white ay dumikit dito sa kulay green, patay ang makina nyo. Hindi nyo kayang pandarin yan. Ngayon, pagka nag-disconnect yan, or putol, nakat yung linya, pwede nyo pandarin yung motor. Yan yung function ng black and white. Okay? Sumunod dyan mga bro is meron tayong black and yellow. Yung black yellow mga bro, bumabayan dito, kung makikita nyo, papunta po yan ng ignition coil. Yan. So, ito naman yung ignition coil mga bro is yung output ng CDI. Ang trabaho naman ng ignition coil is para patasin yung voltahe na umaabot ng 48 volts. Yan. At yung HTW na yan. Ano yan mga bro? High tension wire. So, tinamad lang ako magsulat. High tension wire, ito yung matabang wire papunta ng spark plug. Siyempre, alam na alam nyo naman yung trabaho ng spark plug. Siya naman yung nagsusunog ng air and fuel na ginawa ng ating karburador. Okay, tapos na dito tayo sa black and yellow. Automatic po nakakita kayo ng black and yellow, pag sinundan nyo yan, papunta yan ng ignition coil. Goods? Di ba? Napakadali lang mga bro. At meron naman tayo ditong blue and yellow. Yan. Blue and yellow mga bro, papunta yan ng pulser. Yan. Kaya may blue and yellow dito. Blue and yellow dito, magkadugtong lang yan. So, ang pulser naman mga bro, ang trabaho niyan is siya yung nagbibigay ng pulso, no? Siya yung kaya nga pulser. So, hindi lang pulser ang tawag dyan. Meron tinatawag ng iba yan ng trigger, ano ba tawag dito? Pick up coil. Yan, mga tawag dyan. Pick up coil or pulser, ano mga bro. At kung mapapansin nyo, ang pulser niya ay iisa lang yung wire niya. Kasi yung groundings niya ay nasa body na. Ulitin ko, blue-yellow ang kulay ng pulser natin. So, nakakabit yan sa CDI. Ulitin ko, ang trabaho niya is magbigay ng pulso para siya yung nagdidictate dito sa CDI kung kailangan na yung CDI magbato ng power papunta sa ating ignition coil. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung pulser ay may kinalaman sa ating timing ng piston at ng makina. Yan. Ito, kung makita nyo yung magneto mga bro ng XRM110, may rumbukol, dito yung nagtatapat. Pagka, may magnetic coil kasi ito mga bro, no? Meron tayong video niyan kung ano yung trabaho ng pulser at kung ano yung laman ng pulser. So, hindi ko na isa-isayin sa inyo kasi ang pag-uusapan lang naman natin is yung wiring diagram. So, tapos na tayo sa tatlong wire. Meron tayong black-red dito. Okay? Yung black-red mga bro ng CDI, bumabayan, papunta po yan dito ng stator. Yan. So, merong winding yung stator. Ito yung tinatawag na primary coil. Ano mga bro? Meron tayong tinatawag na primary coil sa stator. Yun na yung wire na lumabas. Yung beer na yan, black and red. Papunta yan ng CDI. Yan. So, ayan yung black and red, yung main power or main supply ng CDI. No? Kahit wala yung battery, kahit sira yung ignition switch, sira yung battery, sira yung regulator rectifier, pag meron kayong CDI, pulser, at stator, aandar pa rin yung motor nyo. No, kahit walang regulator rectifier. Kasi nga, ang pinagkukunan ng black and red, ang pinagkukunan ng supply ng CDI is yung black and red. Okay? So, maliwanag tayo dyan mga bro. At ang huling wire ay yung kulay green. Yung kulay green sa Honda, automatic naman yan ay groundings or yung negative. So, napakadali lang. So, tapos na tayo sa CDI. Punta tayo sa regulator rectifier. Sa regulator rectifier mga bro ay meron yung 4 na wires. Meron kayong makitang kulay red, yellow, white, at kulay green. Yung red mga bro is yung output, papunta yan ng battery. Pero bago pumunta ng battery, dadaan muna siya ng 15 amp na fuse, minsan 10 amperes or 20 amperes, basta dadaan siya ng fuse. Papunta siya ng battery at papunta siya ng ignition switch. Okay, maliwanag tayo dyan mga bro. Siya naman yung nagcha-charge sa battery. Okay? Kulay red na wire, papunta ng battery galing ng regulator rectifier. At meron tayong makikitang yellow at kulay white. Pagsasabayin ko na, yung yellow at kulay white, papunta po yan ng stator. Yan naman yung pinaprocess ng regulator rectifier para magkaroon ng charging or magkaroon ng supply at para mag-charge yung ating battery. Yung yellow, yan yung tinatawag na light coil. Ano mga bro? Yan yung tinatawag na light coil. At yung white, yan naman yung tinatawag na mga bro na charging coil, yung kulay white. At yung kulay green, yan naman yung ating negative. Ngayon mga bro, mayroon akong na-encounter minsan, pag hindi naka-battery operated yung mga ilaw, makinig kayo dito mga bro, kasi baka malito kayo dito sa kulay black. Minsan, yung ating mga kagaya ng Wave 100, minsan, hindi naman naka-battery operated yung kanyang ilaw. No?
minsan hindi naka-battery operated yung kanyang ilaw, sumasabay siya kapag ka umaandar yung motor, kagaya ng tail light, kagaya ng Wave 100. Dito mga bro, nakakalimutan ko. So magtatap lang kayo dito mga bro ng isang wire dito sa kulay yellow na yan. Ayan. Ito yung kulay red, ito yung kulay yellow. So magtap tayo dito ng isang wire. Ayan. Palabasin nyo. Ayan. Papunta yan ng headlight supply. Headlight. Ayan. Pangat lang ang sulat natin eh. Ayan. Headlight supply mga bro. Ano? Pagka ang motor nyo mga bro ay hindi naka-battery operated, hindi siya naka-battery operated, ano? Ganito yung function niya, ganito yung wiring diagram niya. So dito sa yellow, sa light coil, mayroong isang wire na lumabas dyan, yan yung supply sa headlight. Ito yung kinakat natin. Pagka nagba-battery operated tayo, ito yung pinuputol natin papunta sa switch. Pinuputol yan, pinapalitan ng accessory wire galing dito. Ayan, sa kulay black. Okay, maliwanag tayo dyan mga bro. Ulitin ko, yung yellow at white, yan yung light coil at charging coil galing ng stator. At yung kulay green, automatic groundings. Kapag ka nakakita kayo ng ganitong symbol, yung parang earth ground, negative yan, or groundings. Okay? So, tapos na tayo mga bro sa regulator rectifier. Dito naman tayo sa stator. Sa stator, mayroong 4 na wire. Pero sa totoo, 3 lang. Yung kaya nagiging 4 is yung sa pulser. Okay? Dito naman, yung yellow at yung kulay white, papunta nga ng regulator rectifier. At yung black and red, papunta nga siya ng CDI. So, tapos na. At yung blue at saka yellow, yan naman yung pulser. Yan lang yung pang-4 na function ng stator wires. Yan. Tapos, sa ignition switch tayo mga bro. Sabi ko nga sa inyo, sa ignition switch, meron tayong kulay black. Yung black natin mga bro, yan yung accessory wire. Ano, yung accessory wire, nandiyan naman yung busina, yan nandiyan yung signal light, yung brake light, yung tail light. Lahat ng accessories nandito. Maliban kung hindi pa naka-battery operated yung ilaw nyo, yung pinanggagalingan ng supply is galing dito sa yellow na galing ng regulator rectifier. Okay, maliwanag tayo dyan. Ano mga bro? Tapos meron tayong makikita black-white sa ignition switch. Ayun na nga, papunta ng black and white ng CDI. Yan yung ating kill switch. At meron tayong kulay green, automatic yung kulay green ay negative. At meron tayong kulay red. Yung red na yan mga bro, papunta yan ng regulator rectifier at papunta rin ng battery. Okay? Yung red, automatic kahit patay yung susian mo, ito yung ating ignition switch, kahit patay yung susian mga bro, mayroon laman yan. Kasi nga, nakakabit siya sa battery. Kapag ka sinusian mo, siya yung nagtatransfer ng power dito sa kulay black. Kaya nagkakaroon yung black na supply. Ganun lang, kadali mga bro, yung function ng ignition switch. At, wala na. Tapos na tayo, na mga bro. Siyempre, baka magtanong na naman kayo, asan yung wiring diagram ng, ng handle switch. Meron tayong video niyan mga bro, mga color coding. Hindi siya connection, color coding, mga bro. Napakadali lang. Yan, so pwede nyo mga bro picture yan. Medyo malabo lang. Ayan, pwede nyo mga bro picture, I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo. Para dun sa mga naka-XRM 110, yung 125, hindi ko sinama kasi magkaiba sila ng wiring ng 125. Kasi mga bro, ang 125, XRM 125 ay naka-battery operated. Naka-battery operated yung kanyang CDI, tapos naka-4 pin lang. Okay? 4-pin CDI, tapos naka-battery operated, dalawa lang yung ignition switch. Abang-abangan nyo na lang mga bro kasi gagawa tayo ng video. Sabi ko nga sa inyo, yung mga nagre-request, abang-abangan nyo na lang, kagaya yung nagre-request ng Supremo, at yung nagre-request ng Pinoy, Skygo, Rakal, so napakarami yung nagre-request. Siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung ating malapit na wiring diagram. So abangan nyo kasi i-upload natin to, or yung diagram mga bro, pinupost natin siya sa ating FB page. So pwede nyong suportahan yon at pwede nyong i-follow para lagi kayong updated pag mag-upload tayo ng mga panibagong wiring diagram. So hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe lagi.